Alam mo ba kung ano to? Yan? Patingin, parang nakikita ko na to sa mga pastillas, hindi ba? Kumakain kang pastillas? Dati, nung pwede pa ako mag-sugar. Oo. So, ganyan yung balot. Ganun yung balot nila, hindi ba? Ng pastillas. Anong gagawin mo dito? Alam mo bang pwedeng maging art to? Yes. Paano? Pwede maging art to tulad nito. Dito tayo. Tingnan mo. natin. Napakaganda ng art. O baka kainin mo ha? Hindi yan pastillas ha? Ito. O, di ba? Ay, ang ganda. Diba, parang art. May bulaklak ka na. Ang galing. Hindi ba? Yan ay gawa ng ating bisita dito sa Add to Art na si Annalyn Zoca. Good morning, Hello, Miss good Annalyn. morning. Welcome to Kada Welcome to Kada Umaga. Welcome. Morning. Miss Annalyn, bati muna po kayo sa ating Kada Squad. Good morning po, kada umaga. Miss Annalyn, kailan po kayo nag-start maging pabalat artist? 2 years ago po, nag-start ako maging interesado sa paggawa ng pabalat. Pero nung na-meet ko po si Ma'am Nati Ocampo, doon po nagsimula yung passion ko. After pandemic na po. After Kasi pandemic. 2 years ago. No, eh. that's 2023 na. Hindi po ba mahirap? Kasi ang ninipis po nito. Parang mukha siyang challenging, hindi ba? Patsagaan po talaga yung paggawa niya, hindi po siya minamadali. Opo. Kasi So, kung parang- hindi, masusugatan din po kayo dun sa gunting. Tsaka parang therapeutic, no? Yes. Ang paggawa nito, Oo. dahil nasa pag-focus natin dito. So, paano mo natutunan itong una? Like, sabi niyo po may isang tao na nagturo sa Yes inyo. po. Pero paano mo na-discover ito? Like, nakita mo ito sa online? Or in person? Actually, nag-start po ako nung high school. Oh, Kasi wow. nung high school ako, nagtitinda ako ng pastillas de leche. Wala na po kayong tinda, ma'am. Wala. Bali, doon nag-start. Ito rin po ang Pambalot. Hindi pa po. Nung high school nakagisnan pa ko po siya na wala po siyang pambalot na ganito. So, nung nakita ko po siya one time kay Ma'am Nati Ocampo, doon po ako lalo naging interesado na ito po pala ay sariling art paper dito po sa atin. Na ngayon po Ayan po. namamatay po. Yes po. Ito po ba yung tinatawag na papel de hapon? Yes po. So, ito yung papel de hapon. Napakanipis. Yun pala yung papel de hapon. Imagine ko kung ano kaya siya. Ang papel de hapon ang tawag dito. So, paano po siya ginagawa? Umpisa po, gagawa po muna tayo ng pattern. Katulad po nito. Meron po muna tayong pattern. Magdodrawing po. Sa San Miguel, Bulacan, may pattern. Sa Malolos po, diretso na po ang paggupit. May iba-iba. Depende pala kung gaano ka-creative, Yes artistic. po. So, Ang galing, para mas tansyado mo, kung perfectionist ka, magdodraw muna. Yes po. Yung mga sigurado na sa kanilang kakayahan. Diretso na. Diretso. Wow! Ang galing Wala pong pattern. So ito po, gumagawa po ng parang stencil po. Gagawa po muna. Kayo po, Miss Annalyn, diretso na po ba or may pattern pa? Nagpa-pattern po ako. Mas gusto ko po na makita po muna yung magiging itsura niya. Yun. So, ito po na draw na ninyo. Yes po, pwede po nilang itry. Sige, po. gusto namin. Hindi po ba kayo magagalit? Maraming beses po ba kayong nag-fail din nung una kayo nung nagtatry? nagsimula? Siguro dahil nakahiligan ko siya, hindi siya ganun naging mahirap sa akin. Pero meron ding times, ang nangyayari lang ay natutusok yung kamay ko. Ayun. So, Kaya kailangan dapat maingat talaga. Gaano ba katagal po para gumawa ng isang ganito? Kadalasan po 2 oras. Sa parang bagito po kasi may maliliit pong butas. Oo nga eh. Ito po yung gunting. Ayan na si Emma. Nagagawa niyo na po ba to with kids also? Yes po. Sa mga bata naman po, mga simpleng pattern lang po yung ginagawa ko. Tapos ginagawa ko po siyang interactive para po yung mga bata ay mag-enjoy din. So pinalilipad po namin ito. Pinalilipad po? Opo. So sama-sama po kami doon, saka po namin paliliparin. Ang cute! Kasi yung mga age po na pambata, start po siguro mga 7 to 10. So, ang gunting po nun ay hindi po ganito katulis. Kasi bawal matuli sa kanila. Yung mga pang grade school na scissors. Opo. So, kadalasan, ang ginagawa lang namin ay korting puso.
Cute. So parang ano siya, ang gagawin namin, palilipa rin namin. So it's a symbol of love, What do spreading you love. mean po by palilipa rin? Ano po yun, parang, Parang igaganon. ano pa, parang papipayan, tapos nilipad na Decoration siya. Ah, So sasambutin ng mga bata. So, Ma'am, kwento mo muna ng konti ang yung story dito tungkol. Di ba nakita niyo po ito sa high school pa lang kayo? Yes, Pero po. 2 years ago, nag-decide Doon pa po kayo. Doon pa lang, nag-decide niyo magsimula Gawing art. ito. Doon pala. Paano kapag may mga orders ba kayo na may mga deadline, ganyan? Ay, hindi po. Bali, ang nangyayari po sa akin, workshop po. Workshop lahat? Opo, workshop lahat. meron po ba tayong ano? Ay, sige. Yes po, tuloy po. Opo, bali, nangyayari po, workshop, and then sila po yung gagawa para doon sa kanilang mga pastillas or minsan po dekorasyon or sa mga polvoron po na binibenta. Ang cute. Kasi nga, nakikita natin dito sa stable, na nagawa na rin ni Ma'am Annalyn ang Net 25. Ito Ang po. ganda. So, nako-customize mo, kung request, no, dun sa workshop niyo client. po, ng client. Ayun, no, ang cute. Galing, oh. Oh, cute. Galing. Yung workshop niyo po, open sa lahat. Yes po, meron pong pambata hanggang pang matanda po. Invite niyo na po sila. Paano po ba sila makakasali dyan sa workshop? Kadalasan po ang workshop ko ay sa Tagaytay City po. And then dito po sa Manila, sa The Den, Escolta. So pakisubaybayan lang po yung aking, makakontak po kasi ako sa Facebook and sa Instagram po. Ano po yung Facebook niyo po? Annalyn Zoca po yung... Ayan, take a screenshot kung lumabas yan sa inyong screens mga kada yan, no? Sa Instagram and Facebook, Annalyn Zoca. Double C po yun. Z-O-C-C-E. Meron Thank na you. po bang ano dito? Parang exhibit sa pabalat art. Kadalasan po workshop yung nangyayari po. Tapos po, kapag workshop, etong mga natuturuan nyo po, nagagamit naman po nila sa business nila. Yung iba Ma'am po Annalyn. ginagamit po tsaka po sa mga events. Yun, Pwede po Yun ang ito. gusto ko itanong. Oo, no, Saan pwedeng magamit etong pabalat art? Yun po, kadalasan sa mga events po siya, sa mga birthdays. Mga gatherings mo po. Oo. At saka parang bonding na rin po kasi ito. Totoo yan, bonding Para po laging hindi nasa... Nasa bahay lang, o nasa cellphone, yung mga bata. Magandang activity to. Actually, dati no, Ma'am, nung dating panahon natin na wala pang mga digital. Yes. Di ba mahilig tayo sa mga arts and crafts, yung mga ganyan. At Nakakamiss. saka po, kung hindi nyo po natatanong, ito po ay sariling atin. Yun. Sariling atin po ito. So kung alam po natin yung origami o yung papel picado, tayo po merong pabalat o ang borlas de pastillas. So sayang naman po kung mamamatay na lang po ito. Totoo yun. Sariling atin. Sariling atin po. Yun. Marami na po ba ang mga sumasali sa inyong workshop, Miss Annalyn? Yes po, nakakatuwa po. Ako po ay nagugulat sa mga maliliit hanggang senior po. Gaano po kabata at gaano katanda po ang mga nakasama po ninyo? Ang nagulat po ako, meron po akong 60. Wow, mga senior. Hindi lang po papel de hapon, gunting, kasama po pati salamin. Kasi kailangan po talaga, hindi po makikita. Miss Annalyn, sabi niyo po, nung nagtitinda kayo, hindi papel de hapon yung gamit po ninyo. So dito po sa pabalat art, papel de hapon lang po ba yung pwedeng gamitin? Or meron po may kayong mga ibang ibang ginagamit? klase. Kung yung traditional po, papel de hapon po yung gagamitin. Ngayon po, kung gusto po nilang mag-explore ng ibang materials, pwede naman po. Tulad po ng ano? Siguro po yung mga, meron pong tinatawag na papel hopya. Paano Yun, po medyo yun? manipis din po siya. Mas manipis. Mas manipis po. Ano, parang ganito rin po ba yung texture no? Yung papel hopia? Meron ka dyan? Ito po, madulas po siya. Oo, mas madulas. Yung parang see-through konti. So, makintab po siya. Meron naman pong iba, art paper, pwede po yun. Pwede. Ma'am Annalyn, kapag kami ay nag-join sa inyong workshop, ilang Yes oras po. po ba ang workshop natin? Gaano ba kadalas? And affordable ba yun? Magkano po? Para sa kada natin? Tuwing Sabado po ang aking workshop. Opo. Half day po ito, 1 to 5. Kasama na po doon ang snacks. Wow. And, Kasama opo. na yung snacks. Yun nga, doon ako, wow. Opo. So, tuloy mo. yung po, Sorry. bali ang price po niya ay 1.5 po.
ang workshop. So, ano naman Sa po inyo na rin po ang gamit, Opo. Ma'am Annalyn. Wala na po. Pupunta lang po Kayo- sila doon. Gagawa lang ng art. Gagawa lang po ng art. Wow. Nice So, yan. dalawang lugar po yun, Tagaytay City and the Den sa Escolta po. Every Saturday po or depende po kasi sa schedule. Pero yun po ang kadalasan tuwing Sabado po. Alam mo, maganda idea ito para sa bonding. Even sa mga, yung mga company, di ba, na may mga gusto lang mag-gathering, ganyan. And then, team building, di ba? It's a way of doing it. Ayan, Ayan oh. po. Wala pa lang yung butas. First honor po siya. Ayan po. Pwede po nilang buksan. Pwedeng buksan. Wala pang butas. Wala pang butas yung ends. Oh! Yeah! Dalawa yan, Emso. Yung dalawa. Tinago ko na yung isa para uwi ko na. Medyo. Yan. Kaya, Ma'am Annalyn, go ahead and invite all our Arcadas to join your workshop, yung susunod mo na workshop. Opo. Go ahead. Sana po sa susunod na workshop maka-join po kayo sa akin. Dito po yan sa Tagaytay and sa Den Escolta po. Pakisubaybayan na lang po yung aking Facebook account and Instagram po. Maraming salamat po, Ma'am Annalyn, sa pag-share niyo po itong inyong art dito sa Kada Umaga. Sana mas lumawak pa po at mas dumami pa ang makaalam nito at gumawa nito po, Yes. Pabalat Art. Salamat po. Thank you, Ma'am Annalyn. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.